yung marker. Po yung marker. So ito yung papasok doon sa dagat mga kabayan dito. So ito yung way na ito, diretso po ito sa unahan mga 1 kilometro andyan na po yung Antero Soriano Highway na ipakita ko po sa inyo mamaya mga kabayan. Paglabas natin mayroon din pong signage doon sa mismong Antero Soriano Highway. Papasok rito sa mismong barangay Timalan. Timala? Ay, sorry po. Salamat sir. Opo, thank you po. Ayan. Ito na yung barangay Timalan sir, no? Oh, Balsahan. Balsahan. Dito tatama yung ano sir, yung gagawin tulay. Dito. Dito. Pwede ma-interview sir? Para sa vlog na. Ano? Sir, ano pong masabi natin sa ano, sa tulay na gagawin rito? Sir, kasi yun malaking bagay yun sa mga biyahero. Opo. Para makatawid agad sa kabila. Ayan. Okay. Tapos yung mga bahay ninyo hindi naman matamaan rito, malayo naman. Yung mga bahay yung nandun banda sa unahan, bahay mo namin hagit. Hagit pala? Opo, hagit po, yung sa banda doon. So paano yan sir, yung mismong bayad na ngayon nabayaran na kayo, malapit to mag-start? Bali, nangyari po sa amin, paalisin po kami kasi talo daw po kami sa kaso. Opo. Bigyan na lang ng pabahay, parang gano'n. Okay. So, ibig sabihin, yung bahay nyo matamaan, walang bayad, tapos bibigyan kayo ng bahay bago? Itong mga bahay kasi dito, sir, na nahagit, may bayad po yung mga bahay. May bayad. Yung pong iba na bahay yan doon, opo. Hindi po, wala po. Yung katulad po sa amin, wala. Walang bayad? So, ano pong masasabi nyo sa gobyerno, ating gobyerno ngayon? Ako po, yung salubin ko. Opo. Sana lahat matulungan kami na para ilabas yung tunay na titulo ng lupa para yung aming karapatan naman po makamta namin. Okay. Sir, salamat po ng marami, no? Ayan, pero okay lang naman sa'yo sir na itong project na ito ay napakalaking tulong naman talaga sa ating lahat, no? Opo. Lalo na po pag tawid doon sa Bataan. Opo. Ilang minuto na lang. Pero mga 6 years or 7 years o 6 na taon siguro yan matapos. Opo, matagal po yan kasi tatawid ng dagat, medyo malayo yun. Pero at least balang araw giginhawa din yung biyahe natin. Opo, okay. Malaking bagay sa mga bagong sibol. Opo. Yan po mga bayan, dito po sa barangay Timalan Balsahan na Cavite. So ito po mga bayan, ito po yung posibleng buya na kung saan yung marker para sa paggawa ng paghuhukay na ng mga poste rito sa gagawing Bataan Cavite Interlink Bridge. Ayan po sa ating harapan ngayon mga bayan, ayan po mga dambuha lang, yan po yung palutang sa tubig, no? Para yan po yung nagbigay guide sa mga barko na maghuhukay sa mismong gagawing Bataan Cavite Interlink Bridge mga kabayan. Ayan po, ang lalaki. Grabe. So ito na yung drone shot natin. So narito tayo ngayon sa mismong
Ayan po, may marker dyan sa baba mga kabayan. May mga sako na yan. Ayan po yung kulay itim na yan. Nakapile na yung sako dyan na dyan daw yung dyan tutumbok yung mismong mga yung tulay na gagawin rito. Patawid drone sa Corregidor Island and then Bataan na. Yan po mga bayan. So masilip natin doon sa laot ngayon mga bayan. Sa pinakalaot niya mga bayan ay mayroong ng mga barko, no? Hindi tayo sure kung yan na po ba ang naghuhukay. Kung inuuna na po nila doon ang paghukay mga bayan. So ayan po, itong bahay dyan sa baba na. May na-interview tayo dyan ng mga kabayan natin. Ayaw lang magpakita sa mukha. Na yun nga, yung bahay nila may mga tagging nila po na gaya doon sa na-interview natin na driver ng tricycle. Ganun lang din po mga bayan. Halos 5 bahay dyan, no? Sa baba na yan. Ayan po, yung may doon sa dulo mga bayan. Posibleng yan na po yung naghuhukay na ngayon ng gagawing poste dyan sa mga tulay. Ayan po yung island ng Corregidor Island mga bayan, no? Yung malayo-layo. Yan po yung pinaka gitna. So dyan po sa Corregidor Island magkakaroon ng interchange, no? Access dyan sa loob para mas lalo pang dadayuhin ng mga foreign tourist at local tourist ang Corregidor Island. Napakaganda po yan mga bayan. At ibaling natin ating kamera sa kaliwa. Ayan po. Sa bandang kaliwa may 2 barko yan or maliliit na barge. Parang ganun. Ayan o. Ayan po mga bayan. Comment po down below sa mga eksperto. Dahil itong pag-start nitong construction nitong Bataan Cavite Interlink Bridge, July pa po, no? Ngayon August na. So ayan po yung marker sa baba. Ayan po yung sandbar dyan. At saka yung mga bahay dyan, 5 bahay dyan mga bayan matamaan. Dyan diretso sa Bakanting Lote sa likuran. Yan dyan po tayo kaganina para makita natin may mga marker na rin yung bahay na matamaan. At sigurado naman na mabigyan rin sila ng pabahay ng gobyerno. Ayaw pa nila yung pabahay ng gobyerno ano na ngayon, parang condominium style na siya. Hindi na siya gaya sa dati na nasa lupa lang. Tsaka napakaraming pabahay ng gobyerno na nakatiwangwang. Sayang lang mga kabayan. So ibaling ko po ang ating kamera sa bandang area rito sa likod natin. Ayan o. Hindi man gaano ka ganda yung tubig pero marami pa rin naliligo dyan mga kabayan. So ayan yung mga birds na yan, hindi po yan yung gumagawa ng tulay, hindi yan. Malayo po yan. Yung dito lang sa baba natin may mga marker na kung saan tatama yung mismong tulay dito sa Barangay Timala, Balsahan na Cavite. So abang-abangan po ninyo mga bayan yung ating mga update rito. Kaya sa iba dyan na hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo dahil ito ay balik-balikan natin to once na ito ay mag-full blast na po ang construction dito sa area ng Cavite at doon din po sa Maribeles, Bataan pupuntahan natin. Dahil last time mga kabayan pinuntahan ko na rin po yung Maribeles, Bataan. Yung may mga bahay na rin po doon na may mga marker na po kagaya po rito sa ito. Ngayon po kabayan, mababasa pa natin yung Bataan Cavite Interlink Bridge dito sa sticker na ito. So bawal po siyang baklasin, no? Or may parusa po yan sa ating batas. So yung mga bars na yan ay hindi po yan. May mga ibang nag-vlog rito na yan na raw po, yan na, start ang construction. Hindi po yan. Hindi yan kasali sa project ng Bataan Cavite Interlink Bridge. So sadyang dyan lang po talaga yan nakadaong.
yung mga barge na yan. So ibalik ko po yung ating camera rito. Ipakita ko po sa inyo mga kabayan yung mismong alignment mula rito. Ayan, dyan po talaga tatama dahil may marker na dyan mga kabayan, may hukay na sila, yung DPWH. Diyos ko po. Yan, may ano na sila dyan, mga marker, mga sticker, no? Sa Bataan Cavite Interlink Bridge. So ang ating drone ngayon, ayan po yung sako na pinatong-patong nila, may buhangin yan. Yan na po yun, pakaliwa yan. Dito po yan sa bakanting lote na ito, tatama mga kabayan. Papunta na roon sa, ang pinaka-end nito doon sa Antero Soriano. Ipakita ko po sa inyo maya-maya konti, no? So ayan po, yan. So ito po yung alignment, no? Nasa gitna talaga siya dadaan pero hindi talaga maiwasan. May mga bahay talagang iilan na matamaan dyan sa area ng Barangay Balasahan, no? At Balasahan Timalan na Cavite, no? So yung subdivision dyan sa unahan, sana hindi matamaan, yung gilid lang siguro. Yung na-interview natin na tricycle driver kaganina, posibleng matatamaan din yung terminal nila doon. Dahil doon po talaga doon po natin nakita yung mga sticker, pati rin dito sa tabing dagat, no? Dito po yung kubo na yan, may ano rin yan, sticker dyan mga kabayan. Yan, no? Sa baba na yan. Ayan, yung gate na yan, may ano rin yan mga kabayan. Papunta na rin yan doon, alignment kasi yan, tatama dyan na yung mismong alignment ng tulay na gagawin. Yan po mga bayan yung kubo. So yung subdivision na yan, lapitan natin ngayon doon. Lalapitan natin yan mga bayan para masilayan natin kung talagang ilang bahay dyan matamaan. Sabi ng tricycle driver kanina, mga 3. Ayan po mga bayan, no? Dito po, yung subdivision sa kaliwa at yung bahay rito na kulay orange sa gawing kanan at itong sa gilid ng service road na ito. Posible matamaan yung bahay na yan. Ayan po, yung 3 bahay na yan, halos magkatabi sa mismong barangay road. Ayan po, andyan na po yung Antero Soriano sa unahan mga bayan. I-zoom natin yung camera natin. Ayan po, yung mga sasakyan na dumadaan doon sa dulo. Ayan po. Yung nilagyan natin ng araw, andyan po yung tarpaulin na naka-display dyan sa gilid ng Antero Soriano Highway. Ayan po. Dyan po mismo mga bayan. Tumbok ng malaking building na kulay puti at saka blue. Tumbok dyan mga kabayan. Dyan magkakaroon ng ano yan, yung parang intersection, no? Paakyat papasok dito sa tulay. So ayan po yung mga sasakyan dyan sa Antero Soriano. Ang pakaliwa, papuntang ano po yan, Maynila. Papuntang Tansa, Kawit, Cavite, at yung Cavitex. At yung pakanan, papuntang ano na yan, mismong Batangas na Sugbo. So klaro po mga bayan. So ngayon, ipakita ko po sa inyo yung pinaka signage dyan sa Antero Soriano, no, ng Bataan Cavite Interlink Bridge. So ngayon mga bayan, ito na yung signage na matagal nakalagay na po rito sa Antero Soriano Highway. Yan. Napakaswerte yung may mga lupa rito mga kabayan, malapit sa mismong pinaka-end nitong tulay na gagawin, no? 32.5 kilometers mula rito sa Naik Cavite hanggang Maribeles Bataan. Sana all. So ayan ang signage. So ayan na po yung signage mga bayan sa baba natin, no? Yan. Malaki. Ayan po. Yan. Ayan na po yung Antero Soriano Highway mga kabayan. Itong pakana natin, papuntang Maynila po yan. Tansa, Kawit, Cavite, and then Cavitex na. Ayan po. Dire-diretso lang yan mga kabayan.
malapad din naman na highway yan. Nobelita, ayan, masisilayan yan dyan, madaanan mo yung mga bayan dyan, no? So ayan na po yung subdivision, ayan na po. Yan na po, tumbok dyan mga bayan, no? Sa barangay road na yan, yung medyo maiwasan yung subdivision. Ayan na po. Yan sa baba po yung signage mismo. Ayan, no? Klaro po mga kabayan, hindi kayo malito. Kaya abang-abangan po ninyo kung mag full blast na ito dahil balik-balikan natin ito mga bayan para masilayan ninyo yung progress nitong Bataan Cavite Interlink Bridge. Ito po yung pinakahabang tulay sa buong Pilipinas kung ito'y matapos. So ayan po yung alignment, no? Pakita ko lang sa inyo mga bayan. Ayan po. Para maintindihan, no, ng ating mga kabayan dyan. Baka ang dami na namang hindi pa nga nag-start ang construction, sasabihin na naman na ang tagal naman matapos, dekada na, ganun naman. Gaya naman doon sa ina-update natin na SLEX, Alamino San Pablo Bypass Road at Tagaytay Flyover, no? Ayan po yung dagat sa dulo. Yung bukid na makita natin doon sa laot mga kabayan, yan na po yung yan na po yung Corridor Island mga kabayan. So hanggang dito lang muna ang ating update mga bayan rito sa Bataan Cavite Interlink Bridge. Naway abangan po ninyo yung atin pang mga susunod pang ma-update rito para malaman ninyo mga bayan yung progress kung mag full blast na po ang construction nitong Bataan Cavite Interlink Bridge. Ayan po yung mga kabahayan dyan na may mga tagging na, no? May mga sticker na ng Bataan Cavite Interlink Bridge. Porca Studio po, hindi sikat pero nag-aabot ng balitang tapat. Magandang hapon sa